Nagawa nga ni Musan makatakas sa ginawang patibong ni Obuyashiki at Lady Tamayo. At ang worsin pa nga dito ay nadamay ang lahat ng Demon Slayer Corps. Kasama sila Tanjiro, Inosuke, Zenitsu at iba pang mga Hashira. Bali dito na nga papasok ang final battle between Demon Slayer Corps sa pagitan ni Musan kasama ang mga natitirang Upper Moon Demon. So nothing further ado, let's start it. Habang nahuhulog nga si Tanjiro sa Infinity Castle, ay meron nga siya ikinababahala kung ano nga ba daw itong lugar na pinasukan nila. Ligid nga sa kanyang kaalaman, ang bawat kwarto ay kusang kumikilos papaitaas at pababa at minsay kumakanan ito o kumakaliwa na para may sariling buhay. Kaya sa sariling opinyon ni Tanjiro ay baka nga daw ay isa itong Blood Demon art na ginawa ni Musan. Habang nalilito nga ang ating bida sa mga nangyayari, ay bigla na lang sumagi sa kanyang isipan kung kamusta na nga daw si Lady Tamayo. Dahil sa pagkakaalam nga natin mga kaibigan, ay nagmistulang bait si Lady Tamayo kay Musan para ipasok ang gamot sa katawan nito para sana maging isang normal na tao. Kaya't expected natin na nasa delikadong sitwasyon siya. At ito yung rason kung bakit gusto na agad ni Tanjiro makita si Musan upang alisin si Lady Tamayo sa pagkakatrap nito. Then napansin naman ni Tanjiro ang maliit na sahig na pwede niya paglapagan. Pero base sa kalkulasyon dahil sa mabilis na pagkalaglag niya ay pwede nga daw siya mapuruhan dito. Kaya't umisip siya ng teknik na kahit papaano ay mag-iba o ma-reduce yung speed na pagkaka-impact niya. Pero sa kasamang palad ay nasa maling posisyon siya, kaya't naalarma ang bida natin. Then surprisingly to the rescue naman si Giyu para hawakan si Tanjiro sa damit nito. Pero dahil sa mabilis na pagkahulog ni Tanjiro ay hindi nakayanan ni Giyu panatilihin ang paghawak niya kaya't nabitawan niya rin ito. Pero sa kabutihang palad niya ay wala namang natamong pinsala si Tanjiro at dali-dali nagpasalamat ito kay Giyu sa pagligtas nito sa kanya. Pero habang nagsasalita nga ang ating bida ay bigla na lang may lumitaw na malapit na isang normal na demon. Nasense naman agad dito ni Tanjiro at ginamit niya ang water breathing style first form para tapusin ang demonyo. Pero may narinig si Giyu ng malakas na pagyanig na nanggagaling sa pintuan. Kaya't binigyan niya ng babala si Tanjiro para maging alerto at ayun na nga mga kaibigan naglabasan ng maraming demon na nanggagaling sa pintuan. Mabilis naman nila ito natalo lahat gamit ang water breathing style. Bali dito ay ginamit ni Giyu ang third form na tinatawag na flowing dance, kung saan ay kusa ito pumupunta sa iba't ibang direksyon. While ang ating bida ay ang kanyang ginamit ay ang sixth form na tinatawag na whirlpool. At kung saan ay umaatake ito in one direction habang umiikot. Kahit nga natalo nila ang kalaban ay nag-iwan nga ito na pagkahiya kay Tanjiro. Sa dahilan ng napaka-risky nga daw ng ataking pinakawalan niya. Na pwede nga daw magkatamaan silang dalawa ni Giyu. Kaya't believe siya sa ginawang teknik ni Giyu dahil iniisip niya talaga na magiging delikado kung hindi siya mag-a-adjust. Lalo't na sa maliit na espasyong kwarto pa silang dalawa magpo-perform ng breathing style technique. Kitang-kita nga sa mukha ni Giyu yung pagkaka-frustrated sa ginawang atake ni Tanjiro until now. Kaya't niyaya niya si Tanjiro na umalis na. Sa kabilang banda naman ay makikita natin si Iguro na nakikipaglaban sa mga demon. Ginamit niya ang kanyang serpent breathing style fifth form na Slithy Ring Serpent para tapusin itong lahat. Winikan niya pa nga nalubayan nga daw ng mga demon si Mitsuri. Kaya't makikita sa mukha ni Mitsuri yung pagkakablush sa pagligtas sa kanya ni Iguro. Meanwhile sa kabilang dako ay magkasama nga si Moichiro at Gyome. Nakalaban nga nila yung ibang demon dito na halos kasing lakas na nga daw ng lower rank Izuki. Bali doon ini-emphasize ni Gyome yung mga nakalaban nila sa Infinity Castle, kahit normal lang daw itong demon ay capable daw ito sabayan sila. Bali ganun nga ka-dedicated si Musan tapusin ang lahat ng Demon Slayer Corps na nakulong sa castle. Bigla namang sumingit si Moichiro ng tanong kay Gyome kung kamusta na nga daw si Ubuyashiki. Sumagot na lang si Gyome na nauna na nga daw si Ubuyashiki sa kanila, na kahit namatay ito ay naging marangal nga yung katapusan niya. Karagdagan pa ni Gyome na for sure nga daw na hindi nagkamali si Ubuyashiki makita siya ni Musan. Kasi nga daw for the first place ay binabalak niya na talaga maging pain kay Musan. Then karagdagan pa nga daw dito ay hindi tatagal ang buhay ni Ubuyashiki. Kaya't ito'y naging plano niya na kahit papaano ay magkaroon siya ng ambag sa Demon Slayer Corps. Ang pagpapatiwakal gamit ang malakas na bomba kasama si Musan. Nasya kasi Moichiro at umiyak nung malaman niya ang katotohanan. Ligid nga sa kanyang kaalaman ay naging para magulang na nga daw sa kanila si Ubuyashiki na tumayo bilang pangalawang ama nila. Sumang-ayon naman si Gyome sa sinabi ni Moichiro dahil para sa kanya ay naging matalik na kaibigan niya na rin si Ubuyashiki. Sumita man ang sabi si Moichiro na kinuha daw ni Musan ang kanilang ama, hindi lang daw patay yung kapatid niya. Kaya't sinisigurado niyang magbabayad nga daw si Musan sa kalapastanganan nitong pagtapos sa buhay ni Ubuyashiki.
Sumagot naman si Gyomei na wag daw mag-alala si Muichiro dahil pares nga daw sila ng nararamdaman na puno ng galit at paghihiganti kay Musan. Then sa next panel naman ay makikita natin ang Win Hashira na si Sanime. Bakas nga sa kanyang mukha ang pagkatuliro sa mga nangyari sa kadahilan ng hindi nga daw nila nagawang iligtas ang kanilang master, which is si Ubuyashiki. Habang nakaupo nga ang Win Hashira, ibigla na lang sumulpot ang isang demon sa kanyang kinaupuan. Pero sa isang isap mata ay napas lang agad ito ni Sanime gamit ang normal na pag-swing ng kanyang katana. Pero hindi doon natatapos ang lahat mga kaibigan. Dahil lumitaw ang napakadaming demon sa buong kwarto kung saan namamalagi ang Win Hashira. Pero as you can see, hindi naging alintana sa Win Hashira ang dami ng bilang ng mga demonyo na nakapalibot sa kanya. Mas nangibabaw pa nga ang galit at po na nararamdaman niya sa pagkawala ni Ubuyashiki. At dito ay bumitaw siya ng salitang tatapusin niya ang lahat ng demon at wala siyang iiwanan kahit isa dito. Bali ganun nga kalaking impluwensya ni Ubuyashiki sa mga Hashira at ibang miyembro ng Demon Slayer Corps. Dahil mas lalo pa sila naging uhaw para tapusin si Musan. Dahil sa kabilang dako naman makikita natin si Inosuke na tumatakbo habang kinakalaban ang napakaraming demon. Na kahit saang sulok siya tumakbo ng kwarto ay meron nga daw siya nakakasalubong ng mga demonyo. Malaking opportunity nga daw ito para magamit o matesting niya yung mga skills na natutunan niya nung training. Si Genya naman ay litong-lito sa mga nangyari. Kung bakit nga daw siya napadpad sa lugar na ito. According pa nga sa kanya, kung ito ba daw yung pinupugaran na basement ng mga demonyo. Then inaalala niya nga dito yung iba kasamahan nila at lalong si Sanime ang kanyang nakakatandang kapatid. Na sana nga daw ay nasa mabuting kalagayan ito. Kung si Inosuke nga ay natutuwa sa mga nangyari ay ibahin natin si Zenitsu. Naging seryoso nga ito matapos ang training nila. As you can see nga sa panel na ito ay may narinig nga si Zenitsu ng tunog sa hindi kalayuan. Kaya't sa kanyang palagay ay malapit siya sa lokasyon ni Musan. Ay pa nga sa kanya na hindi niya daw papatawarin si Musan sa masama nitong ginawa. Sa isang banda naman ay masusulyapan natin ang Insect Hashira na si Shinobu. Dito nga ay natagpuan niya ang silid ng isang Upper Moon Demon na si Doma. Bali nga dito ay nakaupo si Doma habang pinagpipestahan kainin ang katawan ng mga kababaihan. Bali nga si Doma yung pinakabrutal na demonyo at napili rin siya sa kanya kinakain dahil ang gusto niya lang ay babae at wala nang iba pa. Dito nga ay nasense agad ni Doma yung pagpasok ni Shinobu sa kwarto. At laking tuwa nga ng demonyo dito dahil isang babae ang pumasok sa kanyang silid. Winiga nga ng Upper Moon 2 Demon na mukhang bata pa daw si Shinobu at masarap. Magpapasalamat nga daw siya kay Nakime sa pagbigay sa kanya ng ganitong klaseng babae. Bali si Nakime nga yung isang Upper Moon Demon na naka-assign para paganahin ang Infinity Castle na para may buhay. Kaya siya yung naging rason kung bakit napadpad si Shinobu sa lugar ni Doma. Napaka-interesting nga ito dahil makikita na natin o masasaksiyan ang paglalaban ng mga Hashira sa mga Upper Moon Demon. At lalong unang nag-appear o makakalaban ng isang Hashira na Shinobu ay si Doma, ang pumatay sa kanyang nakakatandang kapatid. So dito muna natin tatapusin ang chapter 140 ng Demon Slayer. Ayun lang, paalam.